Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po, magandang gabi, magandang hapon po sa inyo na mga nanonood po na naka-online po sa ating pong service ngayong umaga. Sino po nagpapasalamat sa Panginoon na naririto siya sa bahay-sambahan? Alam po ninyo na tuwing tayo ay pupunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon, napakarami pong ginagawa ng mga disturbances, mga pangsalangsang ng kaaway para hindi po tayo makadalo. Unang-una, yung masarap matulog dahil first service po tayo. Nahihirapan tayong tumayo. Halos kahapon po, itong tenga ko, itong left side, uminom lang po ako ganito. Inuubos ko lang po yung isang ganitong tubig. Pagkatapos ko pong naubos, pagka ganyan ko po, biglang sumakit ito. Itong tenga kong ito. Una ko pong naisip itong pagtayo ko sa harapan. Lord, sabi ko, ang sakit ka ako, baka hindi ko makayanan. Dapat na-renewed ang isip natin Kaagad ko pong kinontra. In the mighty name of Jesus, sabi ko, ikaw na sakit, lumayas ka sa akin. Pero, habang nire-review ko po, lalong tumitindi ang sakit. Pero, sabi ko po sa aking sarili, sinabi ko kay Satanas, greater is He that is within me, than he who is in this world. Mas makapangyarihan ang Diyos ko. Hindi mo ako maaawat, hindi mo ako mapipigilan kahit na masakit ito. Kanina po, kagabi po, madaling araw na po ako nakatulog dahil nireview ko pa ang message. 1:30 na po ako nakatulog. Nung matapos ko po, sabi ko sa Panginoon, Lord, alam ko po, pinagaling na po ninyo ako. Alam ko po, Panginoon, kayo po yung magbibigay ng kalakasan sa akin. Alam ko po, Panginoon Diyos, na kayo ang magbibigay ng kapahingahan sa akin, ng kapayapaan. Kahit po isang oras lang, Panginoon, yung isang oras na yon, alam ko po katumbas ng 8 oras na pagkatulog ko. Alam po ninyo, pagkahiga ko po, nanalangin ako, nagpasalamat ako uli sa Panginoon. Humiga po ako, habang nakahiga po ako, nag-worship po ako sa Panginoon. Nakatulog po ako, hindi ko alam. At naggising po ako kanina, mga 4:30 na po. Ilang oras lang yun, pero ang gaan po ng pakiramdam ko. Unang-unang pumasok sa isip ko, Lord, salamat po sa kasagutan, sa panalangin ko na patutulugin mo ako o makapagpapahinga ako ng katumbas ng 8 oras. Kaya sa Diyos po ang papuri. Kaya po nakakatayo lang tayo o nakakatayo po kami sa likuran ng pulpito dahil unang-una po sa mga panalangin po ninyo. Pangalawa, yung atin pong mga messages na nire-recall po natin, nire-review po natin, na kapag dumadaan po tayo sa ganitong mga sitwasyon, alalahanin po natin ang mga mensahe ng ating Panginoong Hesus na ibinigay niya, na dapat po talagang paulit-ulit po nating binabasa, nire-recall. Yung boldness, yung aggressiveness, na paano yung ating pananampalataya. Tayo ba ay sasamba lamang kapag malakas ang ating katawan? Paano kung meron po tayong karamdaman? Hindi na ba tayo pwedeng sumamba? Katulad po nito, pwede kong gawing excuse ito. Pwede kong sabihin sa aking kapwa, manggagawa, pwede ba palitan muna ninyo ako? Dahil masakit kasi po, pag kinakausap ako talagang wala po ako masyadong naririnig. Dito lang. Kaya ngayon nagsasalita ako, ewan ko po kung malakas o mahina ang boses ko. Malakas po ba? Glory to God. Hiningi ko na po sa Panginoon. Lord, sabi ko, parang hindi ko kayang gawin yung dati, pero alang-alang sa iyo. Alam ko ikaw magbibigay ng kalakasan sa akin. Kaya nga po, ganito lang pala yung boses ko, malakas na. At salamat po sa mga blessing ng ating Panginoon
sa mga gamit po natin dito sa church, nakikita po natin kung paano po tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, napakaganda po ng mga messages po natin, mga topic po natin, mga series po natin, na nagpapalakas po sa ating spiritual na buhay. Sino po yung napapagpala sa mga messages po natin? Alam po ninyo, pag nag-uusap-usap o kaya ako po mag-isa, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, sabi ko, pag pinagpipray ko po ang buong kongregasyon ng church po natin, Lord, sabi ko, nawa, yung mga messages po ninyo, hindi lang namin pakikinggan, na tuwing linggo lang na maririnig namin yan. Kung hindi, magkaroon po kami ng kauhawan na balik-balikan ito. I-remind mo po kami, Panginoon. I-remind mo ang aking mga kapatiran. Lalong-lalo na yung mga meron pong nararanasan ng mga pagsubok, mga problema na gusto nang sumuko. Lord, i-remind po ninyo sila. Alam po ninyo kapag nare-remind tayo, nai-encourage tayo. Amen po ba? Nagiging matatag po tayo. Nagiging matatag yung ating pananampalataya. Last Sunday po, o itong the whole month po, ang pinag-uusapan po natin, ang topic natin, o ang serya po natin, ay yung tungkol sa aggressiveness. Kung paano ka maging agresibo sa iyong pananampalataya. Napakarami po, kung babasahin natin ang banal na kasulatan, kung paano po nagbigay ng napakamagagandang halimbawa ang ating Panginoong Hesus. Kung paano tayo maging agresibo po sa ating pananampalataya. Noong unang linggo po, napag-usapan natin yung aggressiveness, aggressive faith of Bartimaeus, of blind Bartimaeus. Si Bartimaeus po, pinanganak na bulag. Subalit, noong marinig niya na si Jesus po ay daraan sa kanyang harapan, kung saan siya nakaupo, nagpapalimos araw-araw. Kahit na po anong sagabal, kahit na po ano yung mga hadlang na kinakaharap niya, unang-una, bulag siya. Hindi niya alam kung malapit o malayo si Jesus na daraan sa kanyang harapan. Ang ginawa niya po, anong ginawa niya? Sumigaw siya. Ano po? Kinuha niya yung atensyon ng Diyos, ni Jesus. Hindi lang si Jesus, kung hindi, pati mga tao. Pangalawang hadlang ay yung mga tao na sumisigaw na po siya. Siguro po, maraming nagsasabi sa kanya, huminto ka nga. Nakakatulilig ka na. Nakakaano yung boses mo. Ano po, baka yung iba po, meron bang bumatok? Meron pa yung nilapitan siya, sinigawan siya ng gusto na, huminto ka. Nakakaistorbo ka. Pero hindi po naging hadlang yun kay Bartimaeus. Lalo niya pa pong ginawa kung ano yung nasa kalooban niya dahil sinabi na niya rin sa sarili niya na kahit anong mangyari, dapat makalapit ako o marinig ako ni Jesus. Kaya ganun po kasidhi, katindi yung kanyang pagka-agresibo. Wala siyang pakialam. Basta makalapit lang siya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, sa bawat isa't isa po sa atin, alam ko po, hindi nawawala ang mga problema, ang mga pagsubok sa bawat isa't isa sa atin. Pero paano po natin hinahawakan? Paano po natin hinaharap ang mga pagsubok na yan? Tayo po, physically, nakakakita po tayo. Kahit na hindi na 2020, may salamin tayo, nakakakita pa rin tayo. Pero gaano po tayo ka-agresibo na makita po natin, malapitan po natin ang ating Panginoong Jesus. Gaano po? Yan po yung malaking tanong na kayo lang ang pwedeng sumagot.
sa inyong mga sarili. Kaya nga po sa umagang ito, ang susunod po nating topic o ang serye po natin ay tungkol naman po sa agresibong pananampalataya ng isang babaeng nagdurugo. The aggressive faith of the bleeding woman. At ito po ay mababasa natin ang kwento nitong babaeng ito sa Mark chapter 5 verse 21 up to 34. Sundan lang po ninyo ako at habang binabasa ko po, unawain po ninyo. Hingin ninyo sa banal na Espiritu. Ano po yung gusto niyang ipadama, ituro sa bawat isa't isa po sa atin. Kung mahigit po tayo sigurong 1,000 dito, pati yung mga nanonood, 1,000 rin na kanya-kanya rin gustong experience ng banal na Espiritu. Ang kwentong ito, ang mensaheng ito. Ang sabi po sa Mark chapter 5, verse 21-34, when Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Dito po mag-uumpisa ang kwento nitong babaeng ito. Ang sabi po sa verse 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because he thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once Jesus realized that the power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered. "And yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong bugtong na anak na ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat ng ginawa mo sa amin. Sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon Diyos. Sa unconditional love mo. Panginoon, alam po namin na hindi man kami deserve, Panginoon. Pero sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, Panginoon, ginawa mo kami kaaya-aya, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po, Panginoong Jesus. Panginoon, sa umaga pong ito, dalangin ko po minsan pa na kami po ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu. Binubuksan po namin ang aming mga puso't isipan, Panginoon Diyos, sa iyong banal, makapangyarihan at buhay na salita. Panginoon, hayaan mo po na ang mga salita mo ay tumimo sa aming mga puso. At kung sino man po sa amin na naririto sa loob ng iyong sanctuaryo, even yung mga nanonood sa online, Panginoon, Lord, kung sino man po yung may mga problema, mga pagsubok sa kanilang mga buhay, nawa itong mensahe mong ito ay makapagbigay ng encouragement sa kanila. Mag-level up po yung faith, Panginoon, sa inyo. Lord, kayo po ang mangusap sa bawat isa't isa sa amin. Takpan po ninyo ako, lukuban po ninyo ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Empower me, Lord Jesus God. Lord, ang mga salita mo ang siyang magiging salita ko.
At ikaw lamang ang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito. At wala na pong iba, Panginoon. Salamat po. Salamat. Muli, aming ipinagkakaloob sa inyo ang aming mataas na pagsambat pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 The aggressive faith of the bleeding woman. Doon po sa kwento makikita po natin na 12 years, 12 taon po itong babae na ito na inaagasan ng dugo. Kayo pong mga babae, alam po ninyo kung paano yung kasakit. Kung minsan po, nakikita ko po, dahil ang misis ko, kapag dumarating po yung monthly period ng babae, yung iba, masakit ang nararanasan po nila. Ilang araw ho ba yung na yan? 1 linggo ba? O 4, 5? 5 araw. Tayong mga lalaki, tignan po natin. 5 araw silang, yung monthly period po nila, na nararanasan nila yan. Masakit po. Tayong mga lalaki, hindi po natin alam yan. Kung gaano po kasakit yung dinaranas nila. Pero itong babaeng ito, for 12 years, hindi naman, yung monthly period niya, for 12 years, 365 days, inaagasan siya ng dugo. Ano kaya ang itsura ng babaeng ito? Maputla na po. Yung isang araw ka lang, na inaagasan ka ng dugo, nakikita po ninyo, na maputla na ang isang tao dahil nawawalan siya ng dugo. Gaano ka-importante po ang dugo sa buhay ng tao. Napaka-importante po. Pero itong babaeng ito for 12 years, inaagasan siya ng dugo. Ang sabi po sa kwento, pinuntahan na niya lahat ng mga doktor. Halos maubos na, o siguro naubos na ang kanyang mga pera. Kung meron pa siyang mga lupa o bahay, binenta na niya yan. Para Para gumaling lang siya. Ganyan po siya ka-agresibo. Ginawa niya ang lahat ng pamamaraan para lamang ayon sa kanyang kakayanan, sa kanyang karunungan, para lamang siya gumaling doon sa kanyang karamdaman. Pero for 12 years, wala pong nangyari. Nakinabang lamang ang mga doktor. Familiar ho ba yan? Ano po? Marami po sa atin, siguro hindi po lahat, na-experience po natin ito. Lalong-lalo na noong hindi pa tayo mananampalataya. Na lahat na lang ng pamamaraan para gumaling tayo, ginawa po natin. Kahit na napakalayo yung nababalitaan po natin na nakapapagaling, pinupuntahan pa rin po natin. At madaling araw, nakapila ka na. Di ho ba? Noon, ganyan tayo. Itong babaeng ito, for 12 years, ginawa niya ang lahat ng pamamaraan na alam niya. Pero hindi pa rin po siya gumaling. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, gaano siya ka-agresibo. Sumuko ba siya? Hindi po. Hindi siya sumuko. Hindi pa po mananampalataya ang babaeng ito. Hindi niya pa kakakilala si Jesus. Hindi niya pa tinanggap bilang sarili niyang tagapagligtas at Diyos ng buhay niya. Pero tingnan po ninyo yung ka-agresibuhan niya. Yung kung paano po siya ka-bold. Ano po, kung gaano siya ka-passionate. Gaano siya kapusok. Tayo pong lahat, pagbuhay na ang pinag-uusapan, gagawin natin ang lahat para po mabuhay tayo o yung mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Hindi ba yung mga iba kapag nasa ICU na ang mga mahal natin sa buhay, ano ang ginagawa natin? Kahit na wala ka ng pera, basta gumaling lang yon, masalba lang yon, gagawin mo ang lahat.
Mangungutang ka sigurado. Lalapit at lalapit ka sa mga kaibigan mo, sa mga relatives mo, sa mga kapatid mo. Lahat na pwede mong gawin, gagawin mo. Wala pong pinagkaiba tayo sa babaeng ito. Ganyan din po tayo. Pero dumating po doon sa sandali, sa panahon, na itong babaeng ito, kung paano po siya naging agresibo. Ano ho ba yung katangian niya? Ano ba yung ugali niya na matututunan po natin? Number 1 po. Ito pong babaeng ito, naging persistent po siya. Persistent to be healed. Kaya nga, ginawa niya lahat ang magagawa niya. Ang sabi po sa chapter 5 ng Mark, verse 25, 26, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. He had suffered a great deal under the care of many doctors, had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Himbis na gumaling po siya, lalo pa siyang lumala. Pero ano po yung mga hadlang? Meron ho bang naging hadlang sa kanya para gawin niya ang lahat? Wala po. Tayo kaya? Ano ho ba yung mga hadlang pumipigil sa atin para itong mga pagsubok na ito ay sumuko po tayo? Ang dami po. Yun lang pong mga sitwasyon natin ngayon. Yang COVID-19 na yan. Pagkatapos may mga variant pang yan. Ano po? Gaano po tayo kapusok na talagang sa puso po natin na i-commit natin ang sarili natin na kahit anong mangyari, sasamba pa rin ako, pupunta pa rin ako sa bahay-sambahan. Walang pwedeng makapigil sa akin kahit na ang COVID-19 na yan. Marami pa rin po na pinag-iisipan natin. Gaano nga ba ka-persistent? Gaano pa ka-agresibo ang pananampalataya ng bawat isa't isa po sa atin? Sabihin natin, nagka-COVID ka na. Magpapatuloy ka pa rin ba sa pananambahan mo, sa pagpunta sa church? O hihinto ka, sa bahay na lang ako? Mas safe pa dito? Kasi nagkasakit na ako, na-COVID na ako. Pero karamihan po, yung mga hindi lumalabas, sila ang nagkakasakit, naka-COVID. Magtataka ka, bakit hindi naman sila lumalabas? Bakit nagka-COVID sila? Sa panahon po nating ito, kung pag-aaralan po ninyo, nag-iiba-iba ang panahon. Mainit, uulan, lalamig. Pag ganito pong panahon, nung wala pong COVID, natural lang po sa atin yan. Nandyan na yung uubuin ka, lalagnating ka, sisipunin ka. Pero ngayon, yan ang isa sa mga faktor na ayaw pumunta ng karamihan o ng iba sa atin na magsimba. Gaano ka ba ka-persistent? Gaano ka-agresibo? Ito bang mga bagay na ito, kaya kanilang pigilan? Dito po natin malalaman sa ating sarili kung nasaan na po yung faith natin. Kung paano po natin pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, sa 1 John 4:4, greater is He that is in you, that is within us, than he who is in this world. Dapat 100% mong pinanghahawakan ang salita ng Diyos na siya ay higit na makapangyarihan kesa sa COVID-19 na yan, kesa sa mga problema, kesa sa mga pagsubok na iyong nararanasan o ating nararanasan sa kasalukuyan sa panahong ito. Amen po ba? Kaya po, saludo ako sa inyo. Lalo na po yung mga may edad na pinagbabawalan kayo ng inyong mga anak. O yung mga nababalitaan ninyo, yung mga matatanda, dapat hindi na lumalabas. Pero saludo pa rin po ako sa inyo. Dahil nakikita ninyo
kung gaano yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ninyo. Kung paano kayo agresibo. Kung paano ninyo kamahal ang Diyos. Kung paano ninyo iniibig ang ating Panginoong Yesus. Dahil ang buhay na ito, samantala lang po. Mabubuhay po tayo ng mahigit 80 years old. Pero, sabihin na natin ng 100, hindi po tayo magtatagal. Kung hanggang 80 lang po tayo at tayo ay committed talaga, talagang agresibo tayo sa ating pananampalataya na kahit itong buhay po natin, kayang-kaya nating ibigay sa ating Panginoon, hindi pa rin po tayo malulugi. Dahil alam po natin, pag tayo ay namatay, makakasama na natin ang lumikha po sa atin. Yan po yung reward. Persistent to be healed. Agresibo kayo. Kung alam ninyo, kayo po ay nangihina ang inyong pananampalataya. Agresibo ba po kayo na ang pananampalataya ninyo ay mag-level up? O kung meron ka mang problema sa iyong pananampalataya, agresibo ka ba na alam mo, pagagalingin ka ng Diyos? Ito pong babaeng ito, hindi po siya huminto. Kaya nga po, sabi dito, ang persistent po, ang ibig sabihin nito, yung ability to endure, to continue, wait upon the Lord, tarry, abide on the word of the Lord, of God. Paano po tayo matyagang naghihintay sa ating Panginoon? Paano po natin pinagtsatsagaan yung mga kahirapan sa buhay po natin? Ito ho ba ay nagbibigay sa atin ng mga negative na perception? Lord, ang tagal ko nang naglilingkod, ang tagal ko ng Kristiyano. Bakit ganito ang buhay ko? Bandang huli, ang Diyos ang tinatanong mo, bakit ganyan ang buhay mo? Bakit ganyan? Bakit ganito ang pananampalataya ko, Lord? Parang hindi ako umaangat. Parang hindi ako nagle-level up. Wala pong ibang makakapagsagot niya kung hindi ang kanya-kanya po nating sarili. At tandaan po ninyo, hindi ninyo pwedeng pagsinungalingan ang inyong sarili. Alam na alam mo, bakit ganyan ka? Bakit hindi mo nararanasan yung tunay na blessing na dapat maranasan mo? Kung sinasabi na salita ng Diyos na ikaw ay blessed, kung ikaw ay victorious, ikaw ay magaling na, bakit hindi mo tunay na nararanasan yan? Ano bang merong kang pananampalataya sa sarili mo? Bakit yung mga iba nakikita natin? Lord, bakit siya blessed na blessed? Bakit siya ganito pinagpapala mo? Bakit lagi siyang masaya? Kasi siya, ginagawa niya kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nananampalataya siya. Pinanghahawakan niya. At nabubuhay yun sa sarili niya. Nagmamanifest. Hindi lang niya pinakikinggan. Talagang persistent siya. Na habang hinihintay niya yung mga blessing na yan, kahit na anong pang mga problema na yan, mga hadlang na yan, nagpapatuloy siya. At hindi niya kailanman kino-question ang ating Panginoong Yesus. Tanungin mo ang sarili mo, hindi ang Diyos. Amen po ba? Karamihan kasi sa atin, naging mindset po natin. Hindi na-renewed ang ating mga kaisipan. Hindi tayo na-transform. Kapag may nangyayari sa atin, ang tanong natin, Lord, bakit? Ang dapat tanong, O Israel, bakit? O Pedro, bakit? O Juan, bakit? Bakit ka nagkasakit?
Kasi pinagbabawalan ka na niyan, pero hindi ka sumunod. Nakukuha po natin. Kaya nga po, dapat itong persistent, kung paano tayo magtiyaga sa mga problema, dapat ito po yung nagbibigay sa atin ng maturity sa ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya ano po ang sinasabi sa James chapter 1 verse 12? Blessed is the man who perseveres under trials. Because when he has stood the test, kapag siya ay nagtagumpay o nanatili, na nakatayo sa anumang klaseng problema, ano po ang sabi niya? He will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. At matatanggap niya yung ipinangako. Ano po yung pinangako na yan? Hindi po basta-basta na kaloob yan o regalo yan. Kung hindi, buhay na walang hanggan. Kapag tayo po ay nanatili, tayo ay naging matatag sa ating pananampalataya, naging persistent tayo, naging agresibo po tayo. Balang araw, yung pong regalo na yan, matatanggap po natin. Ang sabi nga po, nasabi po ni Pastor Manny kagabi, na tayong lahat, responsibilidad po natin yung faith po natin. Tayo po ang may pananagutan sa pananampalataya natin. Kung anong gusto mo, level 1 ka lang, nasa sa iyo. Level 2, nasa sa iyo pa rin. Kung level 5, nasa sa iyo pa rin. Level 0, nasa sa iyo yon, kapatid. Pero kung gusto mo talagang maranasan na yung pananampalataya mo, na makakaranas ka ng mga milagro sa buhay mo, ikaw ang pwedeng gumawa niyan, kapatid. Ano ang dapat po nating gawin? Nandito po yan. Basahin, meditate, day and night, ang salita ng Diyos. Kausapin mo sa pamamagitan ng panalangin, pagdadasal, ang Diyos. At panghawakan mo ng matatag na kahit anong mangyari, kahit na buhay mo pa, kahit na buhay pa natin, kaya nating ipagkaloob sa Diyos. Alam po ninyo, kapag ganyan po yung ating pananampalataya, yung inaasam po natin na marami tayong makikitang milagro sa harapan, maraming gagaling, maraming lumpo na makakalakad, mangyayari po sa bahay-sambahan po natin. May hinihintay lang po, may ginagawa lang ang Diyos sa bawat isa't isa sa atin. At kayo po ang pwede, kayo yung susi para mangyari po yan. Hindi po sa kapatid nating iba, kung hindi nasa bawat isa't isa po sa atin. Amen po ba? Nasa sa atin po ang susi. Kaya nga po, we will receive the crown of life kapag tayo po ay hindi sumuko. Pinagtanggumpayan po natin ang lahat ng mga problema. Yan po ang sinasabi ng James chapter 1 verse 12. Sa 1 Thessalonians 5:17, marami kang ang problema. Ano ang sabi ng 1 Thessalonians 5:17? Pray without ceasing. Manalangin ka. Kapag meron ka ng nararamdaman, ako po ito, kahit na nakatayo ako, kahit na po nakikinig ako ng mensahe, kahit na nakikiusap ako, nire-review ko po sa kaisipan ko si Satanas. Nagpipray po ako, Lord, alam ko po, pinagaling mo na ako. Lord, alam ko, pinagaling mo na kahit masakit yung nararamdaman. Lord, alam ko po, pinagaling mo na ako. Dahil yan ang sinasabi mo sa iyong salita sa Isaiah 53 verse 5. By your wounds, by your stripe, I am healed, Panginoon. At pinanghahawakan ko po ito. At hindi titigil si Satanas na sasabihin sa iyo, sinasabi niya sa akin, tingnan mo, masakit pa rin, no? Pero ang sabi ko sa kanya, lagi kong paulit-ulit, greater is He that is within me than he who is in this world. At papaalala ng banal na Espiritu ang lahat ng mga salita ng Diyos.
Yung Luke 10:19. Ano po yung Luke 10:19? God has given us the authority to trample on snake and scorpion, to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. Paulit-ulit ko po, binibigkas yan. Kahit kagabi pa, kaninang madaling araw, na paghiga ko po. Kaya sa aking pagre-recite po ng mga verses, nakatulog po ako ng mahimbing. Ang sarap talaga ng tulog ko. Dati, pag ganun po, nararamdaman ko na nanghihina, nang lalambot po ako. Dahil kulang nga ako sa tulog. Pero ngayon, malakas po ako. Kung po pwede lang po, hanggang alas 12 na tayo, kunin ko na rin yung second service. Okay lang po kayo? Mapupuno lang tayo dito. Pero ganyan po, kapag pinanghahawakan natin ang salita ng Diyos. Bakit po namin nasasabi? Lalo na si Pastor Manny, bakit nasasabi niya for 14.5 years, hindi siya pinabayaan ng Diyos? Dahil pinanghawakan niya ang salita ng Diyos. Bakit ko nasasabi ito? Dahil pinanghahawakan ko rin ang salita ng Diyos. Pinatutunayan lang po natin na ang salita ng Diyos ay buhay. At ang Diyos po natin ay hindi sinungaling. Ang lahat ng kanyang pangako ay lahat ay yes and amen. Amen po ba? Kaya nga po, napakabuti ng ating Panginoon. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, ano po ang sabi? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Gusto ho ba ninyong maging isa doon sa mga great, cloud of witnesses? Ito pong mga great cloud of witnesses, ito, yung mga naunang mga mananampalataya na kasama na po ng ating Panginoon. Na nagpatuloy po sila even hanggang sa kamatayan po, hindi sila bumitaw sa ating Panginoon. Kaya sila po, ano ang ginagawa nilang? Pinapanood nila tayo. Sino kaya sa atin ang makakabilang dito sa mga great, mga witnesses na ito? Sino po? Sino kaya sa atin po? Nung binabasa ko po ito, binigay ng Holy Spirit, oo nga, no, Lord. Paano kaya yung aming pananampalataya? Gaano kami ka-persistent? Gaano pa kami, ka-agresibo sa aming pananampalataya? Kung ito, natala sa kasulatang ito, na napakarami nila, great crowds of witnesses. Lord, sana, ang dalangin ko po, mapabilang ako doon. Isa ako. O isa po tayo. O tayong lahat, mapabilang tayo dito sa mga great, clouds of witnesses na ito. Ano po ang ginawa nila? Talagang hindi nila hinayaan na kahit na ang kamatayan ay makapagpigil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang sarap po. Kaya nga doon sa verse 2 po, sabi niya, let us fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. I-fix lang po natin. Ituon lang po natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Siya po yung author and finisher of our faith. Tandaan po ninyo, maliban kay Kristo, wala tayong pwedeng gawin. Kaya nagagawa lang po natin ang lahat dahil ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki, mga kapatid. Even our good works. Even yung pagbibigay po natin ng mga tithes and offering, hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos yan. Nagagawa lang po natin yan dahil sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At nakikita natin, nadarama po natin sa sarili natin na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Binless niya tayo. Binless niya tayo para Para maging blessing po tayo sa mga iba. At dapat lang nating gawin
kung ano yung karapat-dapat natin na makapagbigay ng kagalakan sa ating Panginoong Hesus. Kawalan ho ba ang pagbibigay ng tithes, ng offering? Sino po sa inyo dito ang nagkulang, magbuhat na nagbibigay siya ng kanyang ikapo at ng offering sa ating Panginoong Hesus? Meron ho bang nagkulang sa inyo? Hindi ba tapat, mabuti ang Diyos? Katulad po ng kinanta natin. Tapat at mabuti ang Diyos. Baka tatanungin mo na naman, kapatid, bakit nagkukulang pa ako? Sarili mo na naman ang tanungin mo, kapatid. Bakit nagkukulang ka? Bakit hindi mo nararanasan ang blessing? Gaano ka ba katapat? Gaano ka ba ka-agresibo na mamabigyan mo ng kagalakan ang Diyos mo, na nagsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan? At sabi ng ating tagapagsalita, may MC po natin kanina, o yung atin pong praise and worship leader, kanina palang pagkagising natin, isang malaking milagro na po ang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Gaano ka ka-agresibo na pinasalamatan mo ang Diyos, na pagkagising mo palang, tumatayo ka palang, pinasalamatan mo na ang Diyos sa isip mo. Gaano ka ka-agresibo? O pagtayo mo, dire-diretso ka na lang, punta ka kaagad sa kusina. Dito po makikita natin yung sarili natin. Napakaliit na mga bagay, pero hindi natin nakikita, pero hindi nakapagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Gaano tayo ka-agresibo sa ating pananampalataya? Alam po ninyo, kung agresibo po tayong lahat, sa lahat ng ating ginagawa, napaparangalan ng ating Panginoong Hesus. At hindi natin hahayaan na imamak ang pangalan ng Panginoong Hesus. At hindi natin hahayaan na makagagawa tayo ng mga kasalanan na pwedeng isumbat ng mga tao. Tiga Calvary la Pamoran, makanyan lang. Gaano ka ka-agresibo na sa sarili mo nasasabihin mo, kahit kailan hindi ko bibigyan ng kahihiyan ang aking Panginoong Hesus. Ang pangalang Calvary. Dahil pag sinabing Calvary, tayong lahat. Pag sinabing born again, tayong lahat. Nadadamay po tayo. Gaano ka ka-agresibo, kapatid, sa iyong pananampalataya na hindi mo bibigyan ng kahihiyan ang pangalan ng ating sa Panginoong Hesus. Kahit na po doon sa maliit lang na bagay. Dapat agresibo tayo. Na magiging tapat po tayo. Na alam natin, merong isang Diyos na nakakakita sa atin. Even sa ministry po natin dito sa bahay-sambahan. Gaano ka ka-agresibo? Gaano ka mo ginagawa na merong katapatan sa iyong sarili ang mga ministry o ang ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Dito po masusukat natin ang ating sarili. Gaano po tayo ka-agresibo na mag-win ng soul? Ang sabi ng isang pastor po na nakausap ko, balo mo, pastor, anang kagastos yung metong akaluluwa. Bakit mo nasabi yan, sabi ko? Kasi sabi niya, lawen me, halimbawa, ating kang kaluguran, burimeng adala king gino. Suyuan me yan. Mag-aalat ka ng time. Aanyayahan mo yan na magkape kayo. O punta kayo sa McDonald's, sa Jollibee, sa KFC, o saan man. Pakakainin mo yan para lang ma-share mo ang salita ng Diyos. Hindi lang minsan yan. Aalagaan mo yan. Gaano po tayo ka-agresibo? Na yung mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Gaano natin sila binibigyan ng kahalagahan? Gaano tayo ka-agresibo na para bigyan natin sila ng panahon? Pangalawa po, paano naging agresibo itong
babaeng ito na dinurugo for 12 years, unafraid to reach Jesus. Hindi po siya natakot na makalapit o maabot niya ang ating Panginoon. Ginawa niya lahat ang pamamaraan niya po para lang makalapit siya sa ating Panginoon. Sa Mark chapter 5 verse 27, when he heard about Jesus, he came up behind him in the crowd and touched his cloak. Nung marinig niya si Jesus, siguro po ang sinabi niya sa sarili niya, narinig niya si Jesus. Dahil marami ng balita ang kanyang naririnig patungkol kay Jesus. Si Jesus pag pumunta sa isang lugar, para siyang isang rockstar. Sikat na sikat siya. Dinudumog siya ng maraming tao. Lahat ng may karamdaman, lahat ng sinasalian ng masamang espiritu, nandun lahat, dinadala nila. Yung mga lumpo, nakakalakad. Nababalitaan niya yan, naririnig niya. Kaya sa puso niya, nung marinig niya na si Jesus ay daraan sa kanyang harapan, itinanim niya po, iniukit na niya sa kanyang kaisipan. Ano po ang ginawa niya? Sabi niya, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd. Alam po ninyo, noong panahon po, kapanahunan po ng babaeng ito, kapag dinurugo po ang isang babae, marumi po sila. Inihihiwalay po sila sa karamihan. Tignan po ninyo, basahin po natin sa Leviticus chapter 15, verse 25-27. When a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge. Just as in the days of her period. And any bed she lies on while her discharge continues will be unclean, as is her bed during her monthly period, and anything she sits on will be unclean, as during her period. Anyone who touches them will be unclean. They must wash their clothes and bath with water, and they will be unclean till evening. Tingnan po ninyo ito. Sa Leviticus po, mababasa natin lahat yung mga pinagbabawal po. Even po yung mga hayop, yung mga karne na nakapagbibigay ng karamdaman, nandyan po, mababasa po natin. Advance po, tingnan, ilang years na po ito. Na tayo, yung mga scientist po, o yung mga doktor, kailan lang nila sinasabi sa atin ito. Pero ang Biblia, mahigit na pong 2,000 years, sinabi na niya. Tinala niya po, in advance na ng ating Panginoong Yesus. Pero, ano po, bakit marami nagkakasakit pa rin sa atin? Kasi dakal pang mamangang kaya katamong laman loob. Dito makatas presyon. At yun naman panuloy eh. Pwede na kaman mga na yan. Kaya ba't nang mengan bawal, minum yung panulo. Nano yan po kanita na. Dapat po ma-renewed, ma-transform po yung kaisipan po natin. Galing pala sa salita ng Diyos yan. Inunahan na ang mga tao. Ipinahayag na niya, ipinasulat na niya sa tao. Alam po nung mga una pang tao na ano yung mga bawal na hindi dapat kainin. Lalong-lalo na po yung baboy. Yung dugo. Ano po? Yan ay nasa under the law pa po yan. Nasa batas pa yan. Kaya nga po, itong babaeng itong dinurugong ito, tingnan po ninyo. Kung sa atin po kaya, karamihan dito yung mga babae, nasa monthly period po nila. Siguro alakaw ng kinin eh. Karita kami mo, nung ikami mo lalaki. Po. Pero ano pa ang sabi? Lahat daw ng mga inuupuan nila, marumi. Nagiging marumi. Tingnan po ninyo yan. Pero itong babaeng ito, hindi niya po inisip yun. Dahil maraming nakakaalam po sa kanya na may sakit siya na ganito. Pero anong ginawa niya? Dahil persistent nga siya. Dahil buo yung kanyang loob. Ano po? Ginawa niya. Hindi siya natakot. Talagang siguro po sa dami ng mga tao nakipagsiksikan pa siya.
Na kaya niya, yung bang maputla na siya for 12 years, dinudugo siya, maputla siya, hinang-hina na siya. Dahil alam niya sa loob niya, na-encourage siya doon sa mga naririnig niya sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus, na pwede siyang gumaling dahil ang dami niyang napagaling. Even yung mga patay, nabubuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya yun yung natanim sa kanyang isip. Kaya rin akong pagalingin ng Panginoong Hesus, ni Hesus. At alam ko, gagaling ako. Kaya nga ginawa niya ang lahat. Kahit na siksikan ng mga tao, siguro karamihan doon mga lalaki, kayang-kaya niyang pinagtutulak pa yan. Para lang malapitan niya ang ating Panginoon. Para ano po? Para mahawakan lang niya yung damit o yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. Tayo po, gaano tayo, na ano ba yung kinakatakutan natin para lumapit tayo sa ating Panginoon? Ano ba yung mga kasalanan na pag nagawa po natin, hiyang-hiya tayo na lumapit sa ating Panginoon? Tinatalikuran natin ang ating Panginoon. Himbis na po tayo ay lumapit, magpakumbaba. Ang babaeng ito, kahit sa sarili niya, kahit alam ng mga tao na siya ay marumi, hindi niya inisip yun na marumi siya. Alam niya na si Jesus, pag nahawakan niya yung damit, may mangyayari sa kanya. Tingnan po ninyo yung faith niya. Walang nakapagpigil sa kanya. Tayo kuminsan, maliit lang na problema, ay nakabisang simba. Ay nakabisang lumapit kayong Ginoo. May kapanagkaskaan dita, marine na kang marine, itang conviction mo, ne? Ene pala conviction ng Holy Spirit, conviction ng Satanas. Yan, may nagkas ka, nakakarapat dapat, kayong Ginoo mo. Ika naman, imbis na pakiramdaman mo, ing spirit, ing banal na espiritu, ing pakiramdaman mo, o ing espiritu ng Satanas. Ne? Tama ka niyan dati? O bakit? Yan tamo po, akit nung makananot tamo. Diyan po natin malalaman, gaano mo kaalam ang salita ng Diyos. Gaano ka kasensitive sa banal na espiritu. Kung lagi mong binabasa ang salita ng Diyos at nananalangin ka, napakalakas ng conviction. At hindi ka mahihiyang lalapit sa ating Panginoong Yesus. Hindi naman sinabi ng ating Panginoong Yesus, wala naman nakatala dito sa Biblia, kapag ikaw ay nagkasala ng 10 beses, hindi ka na pwedeng lumapit sa akin. Meron ho ba? Wala. Iba po kasi yung nagkakasala na sinasadya mo at hindi mo sinasadya. Sabihin na natin yung pinaka-worst, sinadya mo. Dapat mo pa bang pagmalakihan ang Diyos? Kaya mo bang pagmalakihan ang Diyos? Kaya ho ba natin pagmalakihan ang Diyos? Hindi po natin kaya. Lalo lang bibigat ang sarili mo. Kaya itong babaeng ito, sa tradisyon po nila, sa panahon po nila, ang pangalan daw ng babaeng ito ay si Veronica. Ikaw, kapatid, ano ba yung kinahihiya mong ilapit sa Diyos? Meron ba? Dito po, pinapaalalahanan na tayo ng ating Panginoon sa kwentong ito. Kahit na ano po ang nagawa natin, kasalanan, pwede po tayong lumapit sa ating Panginoong Jesus. Ano po ba ang sabi sa John chapter 6 verse 37? All that the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never cast out. Kahit na po, sino sa atin nalalapit sa ating Panginoong Jesus, hindi niya po tayo itataboy. Matthew 11:28, come to me all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Nabibigatan ho ba kayo? Ano yung mga tema ninyo? Do not afraid to reach Jesus. Lumapit po kayo sa ating Panginoon. Lagi pong nakabukas ang 2 kamay ng ating Panginoon. Handa po niya tayong tanggapin. Yun lang po, dapat sincero tayo sa paglapit natin, sa paghingi natin ng tawad sa ating Panginoong Jesus. At alam po ninyo, may mangyayari po sa buhay po natin.
John chapter 1 verse 12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sino po yung mga anak ng ating Panginoon? Tayo pong lahat na tumanggap, naniniwala, sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Pangatlo po, paano naging persistent ang pananampalataya ng babaeng ito? She spoke a word of victory. Katulad po sa Mark chapter 5 verse 27, 29, ano po ang sabi niya? When she heard about Jesus, she came up behind in the crowd and touched his cloth, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Tingnan po ninyo yung pananampalataya ng babaeng ito. Ano ho ba yung pananampalataya ayon sa salita ng Diyos? Sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan po yung New King James Version. Sa NIV po, sabi, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sa Tagalog, napakaganda. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang babaeng ito, sinabi lang niya, narinig lang niya ang Panginoong Jesus na daraan sa kanyang harapan. At sinabi niya sa kanyang sarili, if I just touch His clothes, I will be healed. Nag-speak po siya. Nag-declare po siya sa kanyang sarili na siya ay gagaling na, gumaling na. Kaya nga po, dito natin masusukat po yung ating pananampalataya. Sa kasalukuyan po. Dito nasusukat po ang pananampalataya ko. Habang nagsasalita ako talagang masakit po, sumasakit. Pero nananampalataya pa rin po ako sa aking Panginoong Hesus. Pinagaling na niya ako. Alam po ninyo, tayo kasi ang gusto po natin kapag may hiniling tayo sa Diyos, kaagad-agad. Totoo po yan, pwede niyang ibigay yan. Pero habang hindi niya po binibigay yan, at alam niya kung kailan yung pinaka-perfect time na ibibigay niya doon sa mga kahilingan natin, in between that, doon sa hiniling mo at saka pag binigay niya po, alam po ninyo na may ginagawa ang Diyos doon sa kalagitnaan na yan. Minomold niya po yung karakter natin. Minomold niya yung kaisipan natin. Minomold niya kung paano tayo talagang mananampalataya sa Kanya na hindi tayo bibitaw sa Kanyang salita. Kaya kapag binigay ng ating Panginoon, sinagot niya yung mga hinihintay po natin na kasagutan sa ating mga panalangin. Tuwang-tuwa ka, galak na galak ka. Hindi lang ikaw nagagalak, nabibigyan mo pa ng kapurihan ang Diyos. Dahil doon sa ginawa niya sa iyo, kapag pinatutuo mo yan, napupurihan po ang ating Panginoong Yesus. Nakikita ng mga tao, makikita ng mga tao, na totoo nga ang Diyos mo sa buhay mo. Dahil yung hiniling mo ay sinagot niya doon sa tamang panahon na hindi ka magsisisi. Mabibigyan mo ng kagalakan ang Diyos, kapurihan ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga kung meron po tayong mga hinihintay po na mga panalangin, kasagutan sa ating panalangin, dapat nagdi-declare po tayo ng mga salita, hindi po negative, puro positive. Amen po ba? Kaya ano sabi ng John chapter 5 verse 24, truly, truly I say unto you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment but has passed from death to life. Ito hubang babaeng ito, ano po yung nangyari sa kanya? Yung huling binasa natin dito sa 5:24 ng John, sabi niya, but has passed from death to life.
Nagkaroon po siya ng buhay? Nagkaroon po. Yung sakit niya, yung ikamamatay na niya yun. Pero nanampalataya siya. If I only touch yung laylayan o yung damit ni Jesus, gagaling ako. Doon pa lang nagkaroon na siya ng buhay. Nalampasan na niya yung kamatayan. Na dapat mamatay na siya. Pero yung pananampalataya niyang yun ang nagbigay ng buhay sa kanya. Kaya nga po dapat mag-speak po tayo, mag-declare po tayo sa ating sarili kung ano man yung hinihingi natin sa ating Panginoon. Yung pong declaration of faith natin, napakaganda po nun. Hindi ho ba? We are blessed. We are healthy. Dapat sabihin mo, I am forgiven, I am healthy, I am peaceful, I am joyful. Dapat yun po ang sinasabi natin. I am strong. The joy of the Lord is my strength. Amen po ba? Dapat yan po yung mga dinideclare natin. Kahit na anong klaseng problema. Katulad ng babaeng ito. Ano ang nangyari sa kanya doon sa verse 21? Immediately, her bleeding stopped. Sa ibang salin po, yung bleeding dyan, yung fountain. Sabi po dyan, pag sinabing fountain, yung talagang, ano po yan, masagana sa tubig. Siya ganito siguro, siya dinurugo. Talagang walang hinto. Pero ano ang sabi? Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Gumaling ba siya dahil nahawakan niya yung damit ng ating Panginoong Hesus? Doon ba siya gumaling? Hindi po. Dahil doon sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? Dahil doon sa kanyang pananampalataya. Yung nangyari sa kanya at yung Diyos na nagpagaling sa kanya noon, siya pa rin yung Diyos na pwedeng magpagaling sa atin sa kasalukuyan na ito. Amen. Wala pong pinagkaiba ang Diyos nitong nagdurugong babaeng ito sa Diyos natin ngayon. Siya pa rin po. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. Panghuli po, she humbled herself gratefully before the Lord. Nagpakumbaba itong babaeng ito. Bakit siya nagpakumbaba? Ano po ba ang sinasabi sa Mark chapter 5 verse 30-34? At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" You see the people crowding against you. Noong mahawakan po ng babae yung damit ng ating Panginoong Hesus, naramdaman ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanya. May nawalang kapangyarihan sa kanya. At nagtanong siya sa kanyang mga disipulo, sinong humawak sa akin? Sinong humipo sa damit ko? Ano ang sabi ng mga disipulo? Jesus naman. Nakikita mo, siksika ng mga tao sa tabi mo. Siguro po na itutulak pa nila si Jesus. Tapos itatanong mo sa amin kung sinong humipo sa iyo? Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Ang sabi niya po dito, but Jesus kept looking around to see who had done it. Pero ang Diyos po, si Jesus po, hindi siya huminto. Hinahanap niya pa rin kung sino po yung humipo o humawak sa kanyang damit. Alam po ba ninyo na tayo ay hinahanap ng Panginoong Hesus? Ang dami pa po na hinahanap ng ating Panginoong Hesus. Yung hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ganyan po tayo kahalaga sa ating Panginoon. Kaya napaka-bless po natin, hindi tayo swerte. Bless po tayo na naririto tayo. Natagpuan natin ang ating Panginoong Hesus. Naranasan natin yung kaligtasan na kanyang regalo na pinagkaloob niya po sa atin. Kaya itong babaeng ito
ano po ang nangyari? Noong naririnig niya ito, sino yung humawak sa akin? Sino yung humipo sa akin? Siguro po, hindi malayo ang babae ito kay Jesus. Baka nandyan lang si Jesus, nandito yung babae. Sino yung humipo sa akin? Kaya nga po, ano po ang ginawa ng babae? The woman, knowing what had happened to her, at nalaman, nadama kaagad ng babae, nung pagkahipo niya sa damit ng ating Panginoong Jesus, dahil yun ang nasa kanyang kaisipan, na yung kanyang faith, na makalapit lang siya sa ating Panginoong Jesus. Mahawakan ko lang ang kanyang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Gagaling ako. Gagaling ako. Yun ang sinabi niya sa sarili niya. Gagaling ako. Gagaling ako. Alam ko itong Jesus na ito. Kaya niya akong pagalingin. Kung paano niya napagaling, yung mga karamihan na lumapit sa kanya, kaya niya rin akong pagalingin. Ganon ka-agresibo, ganon katindi, ganon kapusok yung kanyang pananampalataya. Kahit na nakipagsiksikan siya, hindi pa rin siya sumuko. Kaya noong mahipo niya yon, ang damit ng ating Panginoong Jesus, naranasan niya kaagad yung kagalingan sa kanyang katawan. Kaya nga po, ano ang sabi dito? Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Dito po, sabi diyan, came and fell at his feet. Tignan po ninyo kung paano nagpakumbaba ang babae. Yung pong lumuhod siya sa harapan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Ang pagluhod po, nagpapatunay na nagpapakumbaba ka. Pagsamba. Dito po siguro, kahit na hindi natala, habang pinag-aaralan ko, ang sabi ng babae, nung nakaluhod siya, nasa paanan siya ng ating Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat. Ako po, yung humawak, humipo sa inyong damit. Salamat po, naranasan ko yung kagalingan na naririnig ko lamang. Pero nangyari sa akin personally. Panginoon, salamat po. Salamat po. Alam po ninyo, may mga himala na ginawa ang Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Baka nakalimutan natin pasalamatan na ang Diyos. Dahil na-excite tayo. Dahil nung gumaling tayo o sinagot ng Diyos yung panalangin natin, tumakbo tayo kaagad sa sobra nating kasiyahan. Pinagmalaki natin na gumaling tayo. Gumaling, kinayap na ako. Eh mo man sinabi na, kaya pa na ako ng Ginoo. Maliit o malaking bagay ang ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Huwag po natin kakakalimutan ng pasalamatan ng ating Panginoon. Sambahin po natin siya. Amen po ba? Itong babaeng ito, ganito po. Kaya sinabi po ng ating Panginoong Jesus sa kanya sa verse 34, He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Doon po yung fear na sinasabi dito, reverence, paggalang sa Diyos. Kaya nga po, gumaling siya, hindi doon sa hinawakan niya ang damit ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya na alam niya, pagagalingin siya ni Jesus. At dito po nung sabihin ng ating Panginoong Hesus na, go in peace and be freed from your suffering. Naranasan niya rin po yung kaligtasan na nagmula sa ating Panginoong Hesus. Noong pong tayo ay naligtas, tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili natin tagapagligtas. Alam po ba ninyo na lahat ng mga kasalanan natin, hinugasan niya sa kanyang banal na dugo? Pinatawad niya po tayo. Pinagaling niya tayo sa lahat ng uri ng karamdaman. Alam po ninyo yun? Bakit hindi nangyari yun? Bakit hindi pa nangyari sa buhay po natin yun? Dahil nga po, nasa sa atin po yung susi. Yung pananampalataya po natin.
Dapat maging katulad po tayo nitong babaeng ito. Hindi pa siya mananampalataya. Pero narinig lang niya yung pangalang Jesus. Nababalitaan lang niya ang pangalang Jesus kung ano ang nagagawa ng Jesus na ito sa kanyang sarili. Nanampalataya na po siya. Sinabi na niya sa kanyang sarili, kapag nakalapit ako sa Panginoong Jesus, nahawakan ko lang yung damit niya, gagaling at gagaling ako. Yun yung pananampalataya niya. Hindi po siya natinag. Hindi niya inisip na siya ay marumi. Hindi niya inisip na itong mga taong ito mandidiri sa kanya. Siguro nga po, dahil alam ng mga tao na siya ay inaagasan ng dugo, noong lumalapit siya kay Jesus, pamamaraan na po ng Panginoon yun ilan po sila, lumalayo po sila. Kaya hindi na siya masyadong nahirapan. Ano po? Yung pa yung nagbigay ng pamamaraan sa kanya. Para hindi na siya mahirapan. Kahit nakipagsiksikan pa siya nung nakita siya, siguro, kung ito yung babae, dito ako, pag nakita, kasi alam ko, yung daan niya, himbis na makipot, lumuluwang. Hindi na siya masyadong nahirapan. Kaya po, napakarami po na matututunan natin sa kwentong ito. Ang pinakasusi po, nasa sa inyo niyan. Gaano po yung level ng faith natin? Gaano ba natin pinanghahawakan ang salita ng Diyos? Kayang-kaya ka ba bang pagalingin ng Diyos? Sa kasalukuyan na ito, meron ka nararamdaman. Sinasabi mo sa iyong sarili, magaling ka na. Hanggang kailan mo sasabihin yan, pero masakit pa rin. Hanggang kailan mo paniniwalaan ang salita na yan. Diyan po tayo. Diyan po natin nag-grade po yung ating pananampalataya. Kung minsan po, napakagaling natin na magsalita. Salamat po sa Diyos, ganito, ganito, ganito. Pero kapag dumating yung pinakamatinding problema sa iyo, nanghihina ka na kaagad. Tumatalikod ka na, paunti-unti. Nakakalimutan mo ang salita ng Diyos. Diyan po tayo nasusubok, tayong lahat. Lalong-lalo na sa mga pinansyal nating pangangailangan. Pinansyal, karamdaman, relasyon. Mga relasyon po natin. Diyan tayo matindi na sinusubok. Nasusubukan po. Pera. Nasusubukan po tayo dyan. Number 1 po yan. Gaano po tayo ka-agresibo na ipakita natin sa ating Panginoong Jesus na mahal natin siya. Kaya nga po sa umagang ito, magre-review na po tayo. Paano po naging agresibo yung babaeng dinurugo? Una po, naging persistent po siya para gumaling po siya. Persistent to be healed. Unafraid to reach Jesus. Spoke a word of victory. Humbled herself gratefully before the Lord. Ano po yung word natin? Push. Push. Ano po? Yung pong every Wednesday na ginagawa natin, yung push. Pray until something happen. Manalangin po tayo. Manalangin, manalangin, manalangin. Magbasa na salita ng Diyos. Upang yung ating pananampalataya ay hindi po bumagsak. Kung hindi, lalo pa pong umangat, mag-level up. At mararanasan po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Kung paano itong babaeng ito naranasan niya yung kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, mararanasan din po natin. Huling verse, Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. Ano ba ang pinaniniwalaan po natin? Ang pinaniniwalaan natin na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. At kayang-kaya niyang pagilingin ang lahat ng uri ng karamdaman. At kayang-kaya niyang isupply ang lahat ng ating pangangailangan.
At kayang-kaya niya tayong protektahan sa kanyang banal na dugo sa lahat ng uri ng karamdaman, lalong-lalo na sa kinakatakutan ng COVID-19 at mga variant nito. Yan po yung pinaniniwalaan natin na ang ating Panginoong Jesus ay buhay. Amen po ba? Yan po yung pinaniniwalaan natin. Let us hold firmly what we believe. This high priest of ours understanding our weaknesses. Ang high priest na po ito ay naiintindihan niya kung ano yung ating mga kahinaan. Dahil siya ay naging tao rin po. Nagkatawang tao rin po siya. Kaya nagkatawang tao siya para makita rin po natin na alam niya kung ano yung nangyayari. Alam niya kung ano yung nangyayari sa atin, madama niya at maranasan din po natin. Ano yung naranasan niya? Nararanasan po natin. Kaya alam niya. Kaya ano po? For He pays all of the same testing we do. Naranasan niya po ang lahat kung ano yung nararanasan natin. Yet, He did not sin. Hindi po siya nagkasala. Hindi niya sinabi, Ama, kasakit pala kene. Inimbinye mong assignment ka na ako. Makanyan pala. Lawin mo la. Sasabihan ko na yung salita mo, kaluguran mo la. O bakit naning suklida ka na ako? Babastos ang dada. Binabastos nila ako. Dinuduroan nila ako. Sinisipa nila ako. Binabastos nila ako. Sinabi ba ng ating Panginoong Jesus sa Ama yan? Hindi po. Tayo, may karapatan ba tayong magsalita sa ating Panginoong Jesus na ganito? Ano ba yung pinaniniwalaan po natin? Pinaniniwalaan ba natin na 100% ang salita ng Diyos? Alam po ninyo, bakit itong church na ito pinagpapala ng ating Panginoong Jesus? Unang-una, na-build po yung ating pananampalataya sa salita ng Diyos. At alam ko po tayong lahat, na-renew, na-transform ang ating kaisipan na dapat ito lamang ang sandigan ng ating pananampalataya at wala nang iba. Kapag sinabi ng Diyos na mahal ka niya, tandaan mo kapatid, mahal na mahal ka niya. Kapag sinabi niya na pinagaling ka niya, paniwalaan mo na magaling ka. Kapag sinabi niya na tutubusin ka niya, isusupply niya lahat ang pangangailangan mo, paniwalaan mo, isusupply niya lahat ang pangangailangan mo. This is the time. Ito po yung panahon para yung pananampalataya natin ay mag-level up na. Hindi po yung pababa, pataas. Kung hindi dapat maging constant pataas lagi. Mag-level up para lahat po ng milagro na gustong iparanas ng Diyos sa atin ay maranasan po natin. At yan ay tayo ang magpapatotoo na ang ating Panginoong Jesus sa bahay-sambahan na ito ay buhay siya at totoo siya sa lahat ng kanyang mga pangako. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Amen po ba? Ang sarap ng salitahan ng Diyos. Kung pagbubulay-bulayan pa po natin ang Matthew chapter 4 verse 14 to 16, aabutan pa po tayo ng kahit ilang araw pa dito. Napakarami po ng gustong i-share, ipadama, ituro ng banal na Espiritu sa atin sa umagang ito. Mga kapatid, I encourage you. Suriin po natin ang ating pananampalataya. At alam ko po tayong lahat, dahil sa napakagagandang mga mensahe na pinagkaloob ng Diyos, nagle-level up po ang ating pananampalataya.
ganyan po pinagpapala ang ating bahay-sambahan. Bakit nakamit natin? Bakit pinagpala tayo ng Diyos? Ng mga lote. Panahon ng pandemic, nakabili tayo, hindi basa-basa ang halaga. Bakit? Dahil nag-level up tayo. Pinaniwalaan natin na ang Project Grace ay kayang ipagkaloob at ipinigay na ng Diyos sa atin. At tayo po ay naniwala, sumampalataya tayo. Tayo po yung ginamit ng ating Panginoong Yesus. At alam ko po ng bawat isa't isa sa atin, pinagpapala ng Diyos.